Padaan ako. Ay, anyway, bago pa pala yan, ma-segue muna tayo dito kay, Risa Hontiveros. Excuse me. Abay, parang galit na galit kasi siya napahiya. Bakit? Abay, natakasan ni Mayor Alice Guo. Again, hindi tayo masaya dahil merong hindi napanagot ng batas. Ito kasi yan. Kung sana ito dinadaan sa tamang proseso, may tatakbo bang ganyan? Ilan ng mga personalidad ang mga tumakbo? Ha? Marami na. Nag-umpisa na kay DJ Bantag. Actually, before DJ Bantag, may mga ginawan sila ng ganyan pero nanahimik. Actually, kung nagsalita lang si Attorney Vic, Clarita Carlos, yung mga nahalata nating mga umalis, sila attorney, sino ba yung mga attorney? Ayan, yung mga attorney na umalis, Attorney Trixie. Kung nagsalita lang yan, noong una pa lang, maaring ganun din. Nilabasan yan ng mga kaso. Kaya nga, nakapagtataka na yung hard-hitting na radio at TV announcer na si Percy Lapid, magtataka ka. Kasi yung mga ibang mga mainstream media, halos nakuha na ni Marcos. Himod puwet na sila. Maalala ninyo, galing silang Amerika, pagbalik nila dito ay sa Pilipinas. Talagang all hail na sila kay Marcos. Pero ito, merong nag-iisang hard-hitting na announcer na itong si Percy Lapid. Abay, biglang napatumba. Oo, magtataka ka na lang, 'di ba? So, yung mga nagsasalita that time, ganun ang ginagawa nila. Siyempre, hindi nila mahanapan na paano nila tudasin itong si DJ Bantag. Kasi siya nga yung inilagay, kumbaga naghanap sila ng i-connect nila na si DJ Bantag ang tumumba kay Percy Lapid because of doon sa sumbong ni DJ Bantag. So kumbaga, ibig sabihin, they would do anything and everything para ikaw ay mapatumba regardless kung anong paraan yan. Gurgurin ka, kasuhan ka, ikulong ka, or whatever. So, kung ito dumaan sa tamang proseso, hindi yung katakot-takot na, okay, ganito, iniimbestigan nyo si ganito, si Mayor Guo, pero yung iba na involved din naman sa Pogo, hindi nyo naman iniimbestigahan. Todo ang focus ninyo sa iisang tao na ito na gusto nyong i-connect kay Duterte, pero yung nasa Cavite at mga ibang mga lugar dyan na Pogo related din naman, hindi nyo naman iniimbestigahan. So, ibig sabihin, andun yung walang semblance of fairness talaga doon. So, kung ako si Mayor Guo, abay, ganun din ang gagawin ko, tatakas ako. The same as what Ping Lacson did. Kasi ako nga, sabi ko nga dati, dapat sana itong si DJ Bantag, noon pa lang tumakas na ng bansa ito eh. Si Pastor Kibuloy. Ito nga, nakakatawa dyan eh. Sabi nila, namomonitor nila yung galaw daw nila Bantag, nila Teves, nila Kibuloy. Pero hanggang ngayon, hindi nila mapinpoint kung saan sila. To the point na kailangan pa nilang mangharas na mga nandyan sa KOJC para hanapin daw kasi nandun daw. So, asan doon yung intel ninyo? Asan napupunta yung intel funds ninyo? Tapos ngayon, meron kayong chismis. Ewan kong chismis kung totoo man yan. Meron pala kayong paraan kung paano malaman ng isang tao ay nakalabas ng bansa. Ayan, si Guo, nalaman nyo, nasa ibang bansa. Nasa Malaysia naman daw ata. Ibig sabihin nito, panay, kayo selective. Kumbaga, nakaabot, yan. So yun lang ko doon. Napahiya sila Hontiveros at yung mga tao na gustong timbugin si Mayor Guo. Actually, dapat nga yan ang ginagawa ng mga ibang tumakas na ng bansa muna. Habang yung administrasyon pa na ito ang namumuno, tumakas na sila. Kasi they would not get a fair trial. Kaya nga, kita nyo si Ping Lacson, ganun yung ginawa niya. Nung bumalik siya, ano nangyari? Naging senador pa siya. So ayun
Eto, nakita ko, ako'y napadaan kanina sa social media at nakita ko talaga na dito huling-huli itong si Kong Dan Fernandez na somehow naguhugas ng kamay dito. Kasi yung pahayag na niya doon sa Quadcom hearing na yun, talagang very matindi, hard hitting, no? Na talagang tinutumbok doon halatang halata na Duterte. Pero dito, sabi niya, bakit naman kami, nakusan na kami, namumulitika? Halatang halata eh. So dito makikita mo, medyo hugas kamay siya dito. Panoorin natin at isa-isayin natin kung paano natin masusunog itong mga nasa House of Congress na talagang gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kasi pare-pareha sila ng boses eh. Same. Umpisahan natin. Dating BOC Intelligence Officer Jimmy Guban dito sa sinasagawa ninyong Quad Committee hearing dyan sa Kamara. Bakit po bigla siyang napasok at nadamay? Ay, siya nga pala, sorry Parang mali ata yung nasa thumbnail ko. Kung nakikita ninyo yung thumbnail ko, nasama si Ivana. Sorry talaga, wala akong ibang mahanap na picture. Nung naghahanap ako ng picture, pag-search ko ng Dan Fernandez, lumabas, yung kasama si Ivana. Sana all. So, with no pun intended, with no purpose na isama si Ivana Alawi dito. Pero, ganun pa man. Sige, isama na natin. Punta nga muna tayo sa showbiz. Baka gusto nyo showbiz muna tayo. Yan, mag-showbiz nga muna tayo. Bago tayo tumuloy dito muna tayo sa showbiz. Ayan. Mag-chismis muna tayo dito, So, ito pala yun. Itong si Kong Dan Fernandez. Basahin nga natin. Medyo na-link pala kay Ivana Alawi. Ito ay noong kailan ba? Sana all. Sana all. Ayan, makikita nyo kasi dito, no? Asan yung picture niya? Ayan. Merong dalawang picture, ito, parehas na kamay yung nakaakbay. Ito ata yung sinasabing kaibigan, matalik niyang kaibigan. So, dalawang magkaibang dalawang magkaibang event. So, tignan natin, basahin nga natin. Medyo na-curious kasi ako dito kasi na-link pala ito. Iba pa pala yung kay Mayor Albi Benitez. Okay, sige. Sabi dito, usapan. Ito kailan ba to? 2020. Usap-usapan sa social media ang kumalat na mga litrato ni na Ivana Alawi na noon ay 23 at si Dan na noon ay 54. Ayan. Si Dan ay isang veteranong aktor at incumbent 1st District Representative ng Laguna. Si Ivana ay kilalang YouTuber. Alam na natin yan. Kakapirma. Okay. Makalipas ang 22 na araw nitong Feb 29, 2020, nagsimulang maungkat ang mga larawan ni na Ivana at Dan nakuha sa dalawang magkaibang okasyon. Wow! Sana all. Sana all. Oy, Jojo, ano ba? Politika tayo hindi hindi entertainment, hindi showbiz. Ano ka ba, Jojo? Akala ko ba, ka? Sige. Hindi, gusto ko lang, syempre, kailangang haluan natin ng chismis ito. Okay, isa rito ay kuha. Kasi alam nyo kung bakit natin kinukunik ito? Kasi sabihin na natin, okay, may tendency kasi na itong mga politiko neto ay may pamilyado na. Ngayon, dahil sila ay medyo may kalibugan, okay, medyo may kalikutan, at gusto pang sa akin walang perpekto kasi ultimo nga normal na tao may pagkababaero kahit nga pare may pagkababaero 'di ba? Maaring sabihin ninyo ako meron akong pagkababaero. Oo, maaring ganun, 'di ba? Ang problema, okay? Ang problema sa mga politikong ito, paano pag yung mga luho ng mga babae nila ay galing sa pera at tax ng taong bayan? Yun ang problema.
Kasi kung ikaw lang naman ay mambabae ka, okay, galing sa pinagpawisan mo, sarili mong bulsa, go ahead. Sana all. Hindi namin babanatan yan, okay lang. Yun lang naman yun ni. Wala namang taong malinis. So, ito, chismis muna tayo. Okay, tingnan natin, okay? Isa rito ay kuha sa isang restaurant sa BGC, sa Taguig, noong January 14, 2018. Sabi niya, birthday dinner daw yon ni Dan, na mayor pa ng Laguna noong panahon na yon. Okay? Oo nga, Jojo, dami na link sa'yo. Dami na link sa akin. Sino? Kayo Si Dan Fernandez ang showbiz natin dito. Ba't nyo ako dinadamay niyan? Loko kayo Tuloy natin. Ang isa pang litrato ay kuha sa isang Korean resto sa isang mall sa Makati noong January 21, 2018. So ito yun. O yan. So dalawang magkaibang yan. Kasama nila sa dalawang okasyon yon ang isang lalaki nagpakilalang matagal ng kaibigan ni Dan. Ito kasi parehas din dito Ayan. Parehas na kamay Grabe naman makahawak yan Ano man ganon? Ay, joke lang. Sabi dito, hindi nakalampas sa mapanuring mata ng netizens ang ilang pang okasyon na hinihinalang magkasama umano sina Ivana at Dan. Lunes ng umaga, March 2, 2020, pinost ng ilang netizens sa social media ang nakolekta nilang hiwalay na litrato ni Ivana at Dan mula sa kani-kanyang Instagram accounts ng mga ito. May hinalang netizens na magkasama umano ang dalawa sa pagbakasyon sa ibang bansa. Sana all. Wow! Base raw ito sa parehong date stamp at mga lugar na pinuntahan ni Ivana at Dan. Sana all. Nirepost ng netizen ang solo picture ni Ivana sa Disneyland Theme Park sa Los Angeles, California noong December 26, 2018. Sa hiwalay na Instagram post ni Dan, may kuha naman ito na Disneyland City Hall sa Los Angeles noon, diing pares na date. Sana all. Pares na date, 2018. Makikitang nag-like si Ivana sa Instagram post ni Dan. Woo! Showbiz na showbiz Showbiz na showbiz. Okay. Nang sumunod na araw, December 27, 2018, pinuntahan ni Ivana ang pamosong Golden Gate Bridge sa San Francisco, California. Ang picturesque view sa lugar ang tanging pinost ng dalaga sa kanyang Instagram. Base naman sa personal Instagram ni post ni Dan, may solo picture siyang kita ang view ng Golden Bridge. So pareha. So ayan, saan na ba yun? Nakita kong litrato Ba't nawala yung litrato? Ay, ito. Ayan. Ito, tingnan natin. Ito pala yun. Ayan. Tingnan. Nasa Golden Gate Bridge sila. Parehas na date. Parehas na lugar. Ito naman si Ivana. Ayan. Ito naman si Ivana. Doon naman sa Disneyland. Ayan. Ito si Kong Dan. Okay. Tapos ito naman si Ivana sa Disneyland din. Same date. Woohoo! Sana all. Congratulations. Bigyan ng jacket yan. So, okay. Balik. Okay. Yan sinasabi. Hindi malinaw kung matagal nang magkakilala sina Ivana at Dan at kung hanggang sa kasalukuyan ay may komunikasyon ang dalawa. Pero tampok ng espekulasyon sa social media kung nagkaroon sila ng ugnayan at higit pa sa pagiging magkakilala. On record, bukas sa pagsasabi si Ivana na siya ay single sa ngayon. Nagkaroon daw siya ng dalawang boyfriend na base sa kanyang vlog noong November 2019 ay parehong manloloko. Nako, Diyos ko po. Sige, skip na natin yan. Okay. Mula raw noon ay hindi na siya nagkanobyo ulit dahil natutunan niyang mahalin muna ang kanyang sarili. Wow, self-love. Si Dan naman ay kasal sa aktres na dating aktres na si Sheila Israel at mayroon silang 3 anak.
At press time, naka-private ng settings ng Instagram account ng actor-politician. Okay, so, ayun, wala lang, inano lang natin, syempre, kailangan masegue din tayo from time to time sa politika. So,